yung yung dayaan. Yeah. Nag-static. So, alam mo yung mga kababayan natin, syempre nalulungkot sila dahil na ang iba, sabi nila, na-disenfranchise yung votes nila. Then, ako, personally ngayon, nag-uusap tayo, bumalik na naman sa akin yung ba, yung laban natin sa electoral protest doon kay Bangag na akala natin para sa Pilipino. And now, even though we have capacity, kunwari, na mag-file tayo ng electoral protest, kasi nga, pinaniniwala ko yung panaginip ko na binawasan si Attorney Vic ng 5 million. Kung totoo nga yung panaginip kong yon, pasok siya talaga dito sa Magic 12 or Top 12 na ito. So kung ganito na lang, Attorney Glenn, paulit-ulit, hindi tayo makafile ng electoral protest kasi mahal, hindi natin alam kung mananalo ba tayo o ilan ba magtatagal, okay? So ano? Even if mahal, even if time-consuming, pwede naman nating pagpasensyahan yan. Pwede nating pag-ambag-ambagan yan, yung babayad natin. Yung filing fee, yung deposit, we can extend our patience for how long it takes. Ang problem is, kontrolado ng sindikato ang buong proseso ng protesta. At Yun nga, wala tayo. brother. Yun nga, mga kababayan, yun nga ang sinasabi ko. Kasi the reason why, gusto kong malaman, kung gusto kong mabuksan yung laman ng SD card, malaman kung ilan ba talaga ang pumasok na boto sa mga kandidato natin. Not only kay Attorney Vic, yung other Duterte candidates. O yung iba pa na mga kandidato na may sentimiento na feeling nila na daya sila. Kaya nga, paulit-ulit na lang tayo, tayong dalawa dito, Attorney Vic, paulit-ulit na At lang tayo nakikipaglaban sa dayaan. So, paulit-ulit tayo nag-a-advise sa ating mga kababayan, o ganito gawin natin sa eleksyon. Then now, meron na namang glitch sa sinasabi nila, glitch or daya, or ang dami talagang discrepancies. So, parang pasensya na lang ba tayo dahil unang-una mahal, and those reasons na binanggit mo, makapagod din mga kababayan, given the fact na nagdagdag ng 5.2 million duplicated results yung mga makina in 15,001 precincts, with more reason that you should get the audit logs of the machines and the audit logs of the Municipal Board of Canvasser server para makita natin kung totoo nga ba talagang nag-duplicate yung resulta. Di ba? Yeah. That's the Yeah. way. So, gamitin nyo na rason sa COMELEC, given the fact na nangyari ito, na-publish to, and we are concerned, hingi kami ng kopya ng audit log at ng audit log sa makina at canvassing server sa munisipyo. But then, going sa punto ni Ate Claire, hayaan na lang ba natin na ganito na lang palagi ang eleksyon natin? Tandaan nyo mga kababayan, sobrang init ng panahon kahapon. I was out there. I was just like you. I was out there, Yeah. dalawang school pinuntahan ko. Dalawang schools ang inikot ko, in-interview pa nga ako ng local media Kasi may sinabi ako, actually, wala naman silang intention na interviewin ako Tapos may nasabi ako, nagsinabi ng isa, uy, maganda yung sinabi niya. Lumapit na sila sa akin, in-interview na nila ako because they were actually going, sinamahan ko si Mayor Christine Takahashi na bumoto. And then, habang bumuboto sila, yung media nasa labas. Nagkwentuhan kami. Ang iba nakakilala sa akin. Yung nagkwentuhan kami. Tapos may nasabi ako maganda. Sabi niya, ay, interview na lang natin siya. Maganda yung sinabi niya. Kasi doon, na-interview nila ako. Ang sabi ko nga, kung makita niyo, doon sa isang presinto, napuntahan ko talaga yun, ang ng pila ng mga butang naghawak na ng kanilang balota. They were already holding their ballots, ha? Ang nangyayari, after every 1 hour, nag-heat stroke ang makina. After every 1 hour, nag-heat stroke ang makina ni George Garcia. So, hanggang nag-snake na yung mga tao. May mga bumuboto at ang pila ng mga taong magboboto na talaga sa makina, humaba ng humaba. So, ang sabi ko, look at these people. Pumunta sila doon with the expectation na ang kanilang balota ay bibilangin ng tama. Ang kanilang boto, register ng tama. They go through all the discomfort of being there in the middle of the day. Lumabas ako kapon nung isang school, 1:30 ng hapon. Mainit na mainit yun. So, ang daming presinto. Tapos, it takes hours before you can vote. At the end of the day pala, may winner na pala sila. Yeah. Hindi pala counted yung boto mo.
So parang ginawa lang tayong props, mga kababayan. That's the end all and be all. That's the, to be frank about it all. Ginawa lang tayong props. Ginawa Yeah. lang tayong props para magmukhang may semblance of legitimacy ang kanilang pagmamalupit at pag-enslave sa ating lahat. May semblance Yeah. of legality. Tayo pa ang ginawa. Tayo pa ang ginamit to lend a semblance of legitimacy sa kanilang pamamahala, sa kanilang pag-enslave sa atin, sa kanilang pag-abuso sa atin. At papayagan ba natin ganito na lang? O tingnan ninyo itong nangyari ngayon. May tiwala ka pa sa eleksyon na nagdagdag ng 5.2 million tapos babawasan din ng 5 million kasi nagkamali. Kung nagkamali ang makina, then nagkamali sila sa pagbilang ng boto, di ba? At the very least, sabihin natin, oh sige, granted, for the sake of argument, granting arguendo, na walang daya, itong pagkakamali, hindi pwedeng patawarin. Hindi pwedeng palagpasin. At dapat managot dyan, si George Garcia. Kasi siya ang salesman niyan eh. Kaya nga siya tinira ni Smartmatic eh. Galit na galit si Smartmatic sa kanya eh. Because hindi niya tinupad yung deal nila eh. At saka di ba dapat di ba yung mga machines na yan, Attorney Glenn, yun nga, before ng election, kaya nga may tinetest sa mga machine na yan if they can withstand with this temperature, right? Yes, of course. Actually, Ate Claire, bago pa man lang, may set standard yan, di ba? May set standard yan. May sinusunod silang minimum basic requirements, no? Basic or minimum requirements ng mga voting machine na yan. Tinesting natin yan if it works. Yun na nga, sabi ng ating mga kababayan, marami. Sa final testing and sealing, kumana naman to. Bakit ngayon, pumalya ng pumalya? Oh, anong ibig sabihin? At kabago-bago ng makina, supposedly, nirentahan mo na mahigit 100,000 bawat makina. Mind you mga kababayan, 100,000 plus per machine. At magkano uli yung ginastos natin dito sa 2025 election? 18.2 billion for the rental of the machine only. Bataan nyo yan, mga kababayan. Almost 200,000 kasi 93,000 yan eh. 100,000 plus pala. 100,000 plus. At 18.2 billion is 180,000 ang rental per machine. Ang gagamitin mo lang 2 araw. Isang final testing and sealing, isang araw ng halalan. Is it right mga kababayan? Tama ba? Na aarkilahin natin ang mga makina na ito ni George Garcia ng 180,000 for 2 days of use. Hindi nga 2 days eh. Kasi yung final testing and sealing, isang araw of half day lang yun. Oras lang yun, di ba? Oo. Eh. Tapos itong election day. For most of our Filipino brethren, sa ating mga kapatid na Pilipino, 180,000, they may never earn it in a lifetime. Tandaan nyo yan mga kababayan. Sa ating mga kapatid na mga sobrang hirap sa buhay, they will never earn 180,000 in the course of their entire lifetime. Wala nang pinanganak sila hanggang mamatay sila. They will never 180,000 a day or even for a month, yeah, you know. Will never pass through their hands in their entire life. Ito, gamitan lang. Dalawang gamitan sa dayaan. Attorney Glenn, ang daming nalulungkot actually na, you know, na si Attorney Vic, na feeling nila, inadaya nga sila. Baka naniniwala din to mga to, doon sa panaginip ko, na binawasan ng 5 million votes nga si Attorney Vic based on may panaginip, you know. Alam mo, si Attorney Vic, kitang-kita ko yan, although wala na ako sa Facebook, kasi nga, ginorgor nga ako. Before, I used to share his yung mga campaign niya. Oo, yung kampanya ni Attorney Vic, because he's a friend. And I really consider him one. And nung nawala ako sa Facebook, doon ko nakikita siya sa YouTube. Doon na lang ako sa YouTube Shorts nunood. Kasi dati doon ako so lumipat ako sa YouTube Shorts. Nakikita ko si Attorney Vic. Hindi naman siya nagkulang ng pangangampanya. He went around, in fairness to him. Tapos dadayain lang. Ako naniniwala naman akong dinaya yan. Dinaya si Attorney Vic. Kasi nga, ayaw sa kanya ni Lisa Wakwak. Yeah. So, mag-agree ka ba sa akin na
Sabi ko kasi kanina, Marcoleta is a game changer in the Senate. Ang sabi ko nga kanina, kung nakasama si Attorney Vic, kasama siya dun sa game changer sa Senado. Mag-agree ka ba? Kasi, di ba? Yes. I would have wanted 3 of them. Si Marcoleta, si Attorney Vic, at si Attorney Jimmy Bondok. I would have wanted the 3 of them to be Yeah. there. But then, wala tayong Actually, magagawa. gusto natin yung mga lawyers no, nakasama nila. Not only 3 actually, but yeah. Go ahead. Yun na nga, meron na nga silang set winner. Ano pa bang magagawa natin at this time? Mga kababayan, tulad ng sinabi ko dati, I've always used this as an example nung manual yung eleksyon. Yung teacher, may hiwa ang chalk sa gitna. Pag sinabing maharlika, Naalala ko. isang ganyan lang, 2 agad ang lalabas kasi nga may hiwa sa gitna. Yung Bakit show. natin? Grabe. Bakit? Ito'y pandaraya talaga. Manual yan, na pandaraya. Manual na pandaraya. Yung chalk may hiwa sa gitna. Pag ganyan, 2 agad. Isang ganyan, 2. Pag hindi ka nagbabantay, tulog-tulog ka lang sa pansitan, hindi mo makikita yon. Kasi nasa blackboard yung teacher, malayo ang watcher, nasa dulo, kabilang side ng room. So, bakit natin alam na ganito yung pandaraya o may ganitong klaseng pandaraya? Dahil nakikita ng mata natin. Dahil mano-mano ang gawa nilang daya. Mano-mano ang daya, nakikita ng mata, nababantayan, napipigilan. Pero kapag ang daya ay ginagawa ng makina, sa loob ng makina, kahit indilat mo pa yung mata mo, kahit mag-antios ka pa dyan, mag-antipara ka, mag-eyeglass ka, mag-ray-ban ka pa dyan, o magdala ka pa ng teleskopyo, o magdala ka pa ng microscope, wala kang mahuhuli. Kaya kampante, ang mga nilalang na tulad ni George Garcia, nadayain yung eleksyon natin. Tulad ni Lisa Marcos, nadayain tayo ng harap-harapan. But then, the heavens will never allow it and it will always provide us evidence. God will always provide us, ituturo na nyo sa atin, ito yon. Ayan, lumapas yung 5.2 million nilang dagdag. Yeah. So, Attorney Glenn, nag-statement, no, nagbigay ng statement si Inday Sara na after dito sa election result na ito, na samahan siya para magbuo ng isang strong opposition. Okay? Dahil, laban dito sa mga bangag na ito, dahil nga sa mga ginagawa nila. Bago mo sagutin yan, ikaw ba ay convinced na talagang yung Duterte power, Duterte influence, ang Duterte supporters ay nag-reign o naghari ngayong 2025 election, even though merong mga ganitong klaseng reports na glitches, dayaan, kung ano pa man? Ate Claire, ang sagot ko dyan is, one time I was here, actually 3 beses na akong pabalik-balik dito in this month alone. 3 beses ko na itong pabalik-balik dito. The last time I was here, I was in the street. I was just, nagbigay lang ako ng talk at that. Katatapos ko lang nagbigay ng talk and I went down. Nagiyos ako dun sa labas. And then somebody came up to me na lalaki. OFW pala siya. And he cried. Nakilala niya ako He cried. Because galit na galit siya dito sa mga politiko rito. The reigning politicians here. Ngayon nga, pumirma sa impeachment kay Inday Sara. Ang sabi niya, I'm so ashamed of them. I'm so ashamed being here, a resident here, dahil sa ginawa nila. So I think that encapsulates the feeling of all people na naniniwala kay President Duterte. I believe that the Duterte power manifested itself strongly in these elections. I believe that. Dito, sa Cebu Province, sa kay Pambari 4, to be clear about it. I believe the power of the magic of President Duterte still work with the people, especially because nila yung pagkidnap sa kanya. Sa pagkidnap sa kanya. Ang tulad ng sinabi ko kanina, yung nanay ko wala namang pakialam yan sa politik. Then after that, tanong sa akin, kailan nyo kukulitahin yung hinayupak na bibigyan na yan? It has that effect sa tao. Now, be that as it may, the power of the people na sumuporta kay President Duterte has been greatly tempered by
cheating of George Garcia. The cheating of Lisa Marcos as enabled by George Garcia. Hindi naman pwede yan. Mandaya si George Garcia on his own. Sabi ko nga, it is as sure as the sun rises tomorrow in the east and sets in the west. As is what happens usually every single day. Ganyan ang daya ni Lisa Marcos as enabled by George Garcia. Hindi man dadayo si George Garcia on his own kung walang direksyon ni Lisa Marcos. Kilala ko yung bruha na yan. Kasama ko yan for years. So, yeah, and given that na, nakikita natin yung mga kasinungalingan ni George Garcia, and now we're talking about, pandaraya ang sa 2025 election, pwede ba nating filean ng impeachment si George Garcia gamit ang whatever evidence na pwede nating makuha itong 2025 election? Maybe later, may mga lalabas na mga ebidensya coming from different candidates. What do you think? I would prefer to impeach all of them. To file an impeachment against Comelec all of officers. Ang impeachable officers, yung 7, yung chairman at yung 6 commissioners. Alam mo bakit, mga kababayan? Yung voting ng mga OFWs natin, wala silang resibo. That is against the law. Republic Act 9369 and the case law, Bagong Bayan versus Comelec. O yan, willful violation of the law. Willful na talaga. Because alam nila na dapat bigyan ng resibo ang ating mga botante. Tapos hindi nila Walang binigyan. resibo. Walang resibo. Yung QR code na sinasabi nila. Ay, hindi, Ate Claire. Good point. Good point. Yeah. Yung sabi niya, QR code, I think it's the JSON file. The JSON file. Yeah. Ang sinabi ng batas, voter verified paper audit trail. Voter verified. So, ako as a voter must be able to verify. Paano ko mapasahin yung quick response code? Hindi naman ako app. IT, yeah. Or whatever, kahit nga. Totoo. Hindi ako app. Hindi ko mapapasa kung ano yung mga squares and black Yeah. dyan sa Correct. My Yan ang problema ng OFW talaga. Oo. Ladies and gentlemen, I'm a human being. I'm not AI. I'm not an app na mababasa ko yung QR code ni George Garcia. I need a printed receipt or an alphanumeric alpha characters. Di ba? Alphanumeric characters dapat ang nandyan. Readable by the human eye or the human mind. Hindi yung QR code kasi hindi naman ako application. So, malinaw, now nag-violate sila. So, ano pwede namin gawin? Kasi brother, nag-resonate nga yung Duterte support sa buo. Kasi, I don't know, narinig mo na Japan nangunguna, Hong Kong nangunguna yung Duterte 10. So maraming OFW talaga. So anong pwede naming magawa na nasa labas ng bansa? Kasi gusto naming ma-impeach yung mga officers at saka commissioners eh. Gusto namin silang makabog sa banga. Ano gagawin namin? Ate Claire, sige. Pag-usapan namin ni Jamie Bundok, ni Jamie Bundok, ni Attorney Vic Rodriguez, mga abogado naman kami, and whoever the mga abogado there who wants to make sure that natin sila. Hindi natin to mga kababayan, imagine, mantakin nyo, 18.2 billion pesos, tapos nagdagdag na 18.2 billion pesos ang ginastos natin dyan sa mga makina na yan. 180,000 pesos per machine for 2 days. Tapos nagdagdag ng 5.2 million. Tapos kailangan na naman kaltasin yung 5.2 million. Yeah, I think may kailangan may manindigan. Hindi dahil, kung ano pa man. Pero kailangan kasi talaga mapanagot sila eh. Kasi sabi mo nga, as a lawyer, harap-harapan na nag-violate sila ng election offense or ng batas, not only election offense. Mga kababayan, a QR code as in the voter receipt is not enough. Kasi hindi ka naman application, hindi ka naman mobile application. Tao ka. So, dapat ang ibigay sa iyo human readable list, hindi QR code. Okay, Attorney Glenn, painit ng ating medyo gusto kong matuto ngayong moment na ito. So let's say for example, mag-file tayo ng impeachment dito sa lahat ng ito, nung nabanggit mo. Commissioners, din yung mga officers. So
I mean, ano ang time frame? Time frame na lang. We can actually do that after the elections. Patapusin lang natin sila sa kanilang sa kanilang canvassing. Sa kanilang kaletsehan. Ano? Sila sa Okay. kanilang katarantaduhan, then file na natin. Mm. Doon na natin file when the 20th Congress opens in the on the third Monday of July. Di ba? Magsuna pa si Bangag. Unless makalimutan niyang huminga sooner than later. Yeah. Saan ba nililitis yung... Kasi may history na ba sa atin na na-impeach ang mga COMELEC officers? Through impeachment? It's the same as the impeachment of the President and the Vice President. The same sa Senate din sila. Sa Senate din sila nililitis. Impeachment can be filed in the House of Representatives. It must be endorsed by at least one member thereof. And then pagkatapos nun, if it passes through the House of Representatives, trial in the Senate. Trial in the Senate. Gawin na natin para maging masaya ang buhay natin, Attorney Glenn, para busy tayo sa kakaboljak ng mga walang hayang mandaraya na ito, di ba? I mean it. I will talk to Jimmy and si Attorney Torion pala. We're here. Mga OFW, andito kami para pagtulungan niya yung plano natin. Para naman once and for all, makapagbayad sila sa kabayan, no? Lalo na sa mga OFW, not only OFW, sa lahat ng Pilipinong ginago nila. Betrayal of public trust as a ground for impeachment. Anyway, that's a catch-all phrase. That's a catch-all ground. So, kailangan talaga nating tuldukan itong kagaguhan at kaloko COMELEC, mga kababayan. Kasi hindi na pwede. Tandaan nyo, di ba, yung mga makina natin dati sa Smartmatic, di ba? Nasabi ko na to. Most of the things na mga sinasabi ko, mga bibigat dito ko naman sinasabi sa vlog ni Ate Claire. That's how much I respect her. And I wanted to support her. Di ba, we paid cumulative over 20 billion pesos. Yung mga makina ni Smartmatic. We're talking 2025, Palangga, mga nakikinig dyan. 20 billion pesos. Then, bininta ang 200,000 machines for just 220,000 pesos in all. 200,000 PICOS machines were sold for 220,000 pesos in all as scrap. So, ang value niya ay ₱1 na lang. My God. ₱1 na lang. 200,000 machines for 220,000. ₱1 and 10 centavos. Yeah. Pero ang arpa natin dyan, nasa 400,000 apiece. Kasi dalawang eleksyon yun eh. Tatlong eleksyon yun eh. 400,000 apiece kada isa. Tapos bininta lang ng ₱1 and 10 centavos for scrap. Yeah. So you see, mga kababayan, para silang nagtatapon ng pera na sa kanila. Akala mo sa kanila galing bulsa. No, they come from us. From our ang dami nagko-comment ngayon na mga OFW, they're willing to support us para ma-impeach itong mga walang. Kasi kung harap-harapan, kasi ako personally, Attorney Glenn, if I have the capacity, I have the money, power, and everything, lahat ng energy, may mga pwede tayong gawin, papanagutin ko itong lahat. Well, sabi mo kanina, good thing kung baka makalimutang mahuminga ni Bangag, edi panalo pa rin yung bayan doon. But still, pag naman nakalimutan huminga ni Bangag, andyan pa rin yung mga election, mga commissioners. Kasi andyan pa rin sila, di ba? Pag nakalimutan ni Bangag na huminga, at maglalagay po siya si Lisa Marcos ng flower sa kanyang ilong, ay cotton buds pala. Cotton buds hindi, cotton balls. No, pag huminga at maglalagay siya ng cotton balls, natandaan ko, parang ang cocaine use is may epekto sa heart. It could do stroke is to the brain, heart attack. Di ba, Clear? Heart attack is brain, stroke is heart attack is heart. Ang is brain. Wala ng oxygen umabot doon sa brain. Sa brain niya. Nabasa ko niya, ganyan mga heart attack.